Kasaysayan ng ati-atihan mula sa Kalibo, Aklan. Ang ati-atihan ay isang tanyag na pagdiriwang na ginaganap taon-taon sa Kalibo, Aklan, sa Pilipinas. Kilala ito sa makulay at masiglang pagsasayaw sa kalye, detalyadong mga kasuotan, at malalim na kahalagahan sa kultura at relihiyon. Narito ang isang pangkalahatang ideya ng kasaysayan sa Aklan. Ang pagdiriwang ng ati-atihan ay nagmula sa mga katutubong ati, ang orihinal na mga naninirahan sa isla ng Panay. Ayon sa alamat, dumating ang mga Malay settler sa pamumuno ni Datu Puti at iba pang mga pinuno noong ika-13 siglo at nakipag-usap sa mga ati para sa pagbili ng lupa. Upang ipagdiwang ang matagumpay na kasunduan, pinahiran ng mga Malay ang kanilang sarili ng uling upang maging katulad ng mga taong mas maitim ang balat ng mga ati na minarkahan ang simula ng tradisyon ng ati-atihan. Noong una, ang ati-atihan ay isang paganong pagdiriwang na ginanap upang parangalan ang anitos, mga espiritu ng ninuno, at ang kapistahan ng masaganang ani. Ang mga kalahok ay magpipintura ng kanilang mga mukha ng suot at magsusuot ng katutubong kasuotan habang gumaganap ng mga sayaw at ritual. Sa pagdating ng mga misyonerong Espanyol noong ika-16 na siglo, ang pagdiriwang ay binago sa isang Kristiyanong pagdiriwang na nakatuon sa Santo Niño, banal na Batang Jesus. Ang petsa ng pagdiriwang ay inilipat upang tumugma sa pista ng Santo Niño noong Enero. Ang aspeto ng relihiyon ay naging prominente na may mga prosesyon at misa na idinagdag sa mga kasiyahan. Sa kabila ng Kristyanisasyon nito, napanatili ng Ati-Atihan Festival ang mga katutubong elemento nito. Ang mga kalahok ay nagpinta pa rin ng kanilang mga mukha at katawan gamit ang uling, nagsusuot ng mga tradisyonal na kasuotan, at sumasayaw sa maindayog na kumpas ng mga tambol. Ang pagdiriwang ay pinaghalong pagano at kristyanong mga tradisyon na nagpapakita ng mayamang pamana ng kultura ng Aklan. Ngayon, ang ati-atihan ay isa sa pinakasikat at masiglang pagdiriwang sa Pilipinas na umaakit sa mga lokal at internasyonal na turista. Nagtatampok ito ng street dancing, musika, mga parada, at isang makulay na kapaligiran na tumatagal ng ilang araw. Kasama rin sa pagdiriwang ang mga gawaing panrelihiyon tulad ng prosesyon ng Santo Niño, mga misa, at mga nobena. Street dancing, sadsad, ang mga kalahok, na kilala bilang tribus o mga tribo, ay sumasayaw sa mga lansangan sa kumpas ng mga tambol at iba pang mga instrumentong percussion. Ang pagsasayaw ay nailalarawan sa pamamagitan ng masigla at pusang paggalaw. Mga kasuotan at pagpipinta ng katawan, nagsusuot ang mga nagsasaya ng mga masalimuot na kasuotan at pinipintura ang kanilang mga mukha at katawan ng itim na uling o mga makukulay na disenyo. Mga prosesyon sa relihiyon, ang imahe ng Santo Niño ay ipinarada sa mga lansangan na sinasabayan ng mga panalangin at mga himno. Kinapapalooban ng ati-atihan ang diwa ng saya, debosyon, at kultural na pagmamalaki na ginagawa itong natatangi at nagtatagal na tradisyon sa Pilipinas.